Granted naman po ito na impeachment court yung hiling na subpoena doon po sa financial records ng Vice Presidente. Siyempre, ang isang basehan po doon ay yung AMLAC report na official at nilabas po ron sa House Committee on Justice hearings. Okay? Doon po yung lumabas. Magkano ba yan? Nasa more than 6 point something billion yung transactions. Billion, di ba? Tama. Okay. Alam naman po natin, hindi man tayo bobo, no? Hindi man kailangan paulit-ulit na sabihin sa atin na pag transactions, yung pumasok at lumabas na pera. At inulit po yan ni Alan Peter Cayetano na nag-aabogado para sa defense. Ay, sorry. Na talagang binubusisi lang po talaga yung issues ng massive criminal. Nagka-clarificatory questions. Yan. Yeah. Okay. Diba? Okay. Sige. Opo. Sige. Okay. 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 Ang sinabi rito ni Terry Ridon, hindi naman fishing expedition to dahil balyena raw yung nakita nila. At ang context ng balyena ang sinasabi niya, pag binangga yung transactions doon sa mga diniklara sa salin over the years ng Vice Presidente, ang hirap din mag-add up the fact na may pumasok na ganong kalaking transaction. Hindi naman natin sinasabi na, wala naman nagsasabi na yung transaction itself, pera mismo lahat yun dahil inad naman talaga yun, di ba? Kaya nga, given that is one of the reasons bakit kailangan buksan yung actual bank records. Diba? At yun yung hindi siguro matanggap itong mga senator judges for the defense. At ang context ng usapan nila specifically, parang inaakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano na yung paghiling nitong subpoena na ito on the part ng prosecution ay nag-fishing expedition lang kayo. Kasi dapat, bago pa nagsimula itong trial na ito, dapat lahat ng ebidensya, hawak na nyo. Yun ang sinasabi. So, itong kahilingan nyo na silipin, itong mga bank records ni VP Sara, yung kanyang asawa, at yung mga iba pang mga, meron siyang co-depositor, naghahanap na lang kayo ng iba pang ebidensya na pwede nyong magamit na hindi nyo nakita doon sa investigasyon sa House, sa Committee on Justice. At ang linaw ng paliwanag ni Congressman Chel Jokno, sinasabi niya, maski naman sa investigasyon for a criminal case, at yun na yung parang pinaka-parallel ng House investigation, hindi mo naman makikita lahat ng ebidensya eh. Kasi lahat ng ebidensya, siyempre sa trial palalabas yan. Yeah. Ang kailangan mo lang makita, yung tinatawag nga nating prima facie case. Di ba? Yung meron ka lang supisyenteng batayan para magpatuloy dun sa kaso. In fact, sabi ni Congressman Chel Jokno, kung gusto pala nyo lahat ng ebidensyang yan lumabas na sa House, di dapat nag-mini trial na kami doon sa House. Na yun nga yung tinututol nung defense ni VP Sara in the first place. Kaya nga namin hindi ginawa yun. Kasi ang pagkakaintindihan namin, lahat yung kabuuang ebidensya, lalabas yan dito sa trial na ito. So, ang linaw Ang linaw ng paliwanag. Pero doon sa spin lines na video, binaliktad yun. Parang ang pinalabas, inamin ni Chel Jokno na lahat ito ay fishing expedition lang. Diba na ito, wala silang ebidensya. Kaya sila humihingi ngayon ng subpoena para maghanap ng ebidensya ngayon pa lang. Parang ganon. Sa akin, yun yung yun yung pinaka-offensive at pinaka-mali dito sa video na nilabas nga ni Senator Pia. Kasi hindi lang ito simpleng pangungutya o pang-aasar sa isang abogado na nag-a-appear sa court mo, which is bad enough, diba? Pero ito, binabaliktad mo pa yung kanyang sinabi para iba yung ikakalabas. So kumbaga, talagang lantarang pagsisinungaling, lantarang paninira doon sa isang kapwa mo mambabatas at isang abogado nag-a-appear sa harapan mo bilang isang judge. So ako wala talagang justification at personally bilang abogado sobra akong offended dito sa ginawa niyang ito. Hindi ko maintindihan ano ang tumakbo sa isip niya na naisip niyang okay ito o katanggap-tanggap itong gawaing ito. Anong tingin mo, Attorney Barry? Magsasorry ba to o magdo-double down? Ako, baka maghahanap yan ng lusot Ako tingin ko galit pa Tingin ko galit pa yan.
Yun ang maisip ko, baka galit pa Pero yan. tingin mo papangatawanan niya? Aaminin niya na pinost niya yan? Oo, mukha naman siyang tanga pag sinabi niyang hindi. Ano yan, ha? Kasi ako, pag ginawa niya yun, tingin ko, unang-una, sabi naman natin, sana motu proprio kumilos ang korte. Pero tingin ko, siguradong may magpapile ng reklamo sa kanya dyan. At sana nga kumilos. In fact, ako nga at this point, tingin ko, dapat may mag-file ng ito pa yung isang part na hindi pa natin pag-usapan. Kailangan may mag-file talaga ng inhibition sa Yun kanya. nga. Yun sa Senate Impeachment Court. Ang problema, depende yan sa threshold ng kakapalan ng pagmumuka ng senator judge, hindi ba? The senator judge cannot be forced to inhibit. Kung medyo tinablan siya ng kapal ng mukha, ng hiya, mag-inhibit yan. Pero sa akin, objectively speaking, kahit sino pa yan, kung ganito yung ginawa, mag-inhibit na. Saka nakakita ng troll yung isang side. Yun nga eh. Isa kang tanong dito. Mula ngayon, wala na talagang credibilidad si Pia Cayetano sa trial na to moving forward after this. Pero di ba, wala naman siyang pakialam eh. So, yun natin. Tsaka mukha iba yung audience nila rito eh. Kung audience nila rito yung mga DDS, panalong-panalo, patok na patok sila. Lalo kung pagbabasihan nila yung survey, di ba? Miskin survey na lumabas recently, hindi naman covered itong trial itself. Eh. That survey was conducted before the trial. Lumabas nga lang sa ganitong panahon. Pero kung isipin nila, ano bang pakialam namin sa inyo, miski magputok yung buchi nyo dito sa ginagawa namin. Mataas pa rin kami sa survey eh. May tawag dun eh. Shamelessness and impunity. Impunity. Tama. We're doing it because we can do it. We can do it. Diba? Para kang dinuraan sa mukha. Oh, ba't mo ako dinuraan sa mukha? Because I can. Yun. Hi. Pero ito, yung sa impeachment court, hindi ba pwedeng yan? Kung ganito nakagarapal yung mga ginagawa ng isang senator judge, hindi ba pwedeng isensure na yan or sitahin man lang ng impeachment court presiding officer? Ako nga, sa tingin ko, dapat unang gawin yun eh. Pag nag-reconvene sila sa Lunes eh. Ako, tingin ko kailangan merong some statement from yung presiding officer dito. Maski na i-frame as a general reminder. Kasi alam mo naman yung mga yan, meron silang allergy na magsitahan eh. Direct eh. Diba? Pero dapat naman magkaroon ng konting acknowledgement, maski in the form of a general reminder na paalala sa mga membro ng korte. Teka, nakakalimutan na ba nyo yung sinumpa natin dito? Na tayo ay magre-render ng impartial justice bilang mga senator judges. Parang maya naman kayo ng konti. Di ba? Huwag naman yung masyadong halatang-halata. Hindi ko na nga kayo pinupuna o kino-call out kapag nagdidepensa kayo dito eh. Sa actual na hearing eh. Pero medyo kumambyo naman kayo dyan sa mga ganyang mga pagtutroll sa social media. Halatang-halata naman masyado. Di ba? Alam mo ba yun? Meron bang sanang acknowledgement na gano'n. Pero hindi ko alam kung gagawin nila yon. Kasi matagal ko lang napapansin na sa Senado, in particular, parang may allergy sila na na sitahin yung kanilang mga kapwa senador. Di ba, nung kaso nga ni Bato de la Rosa na ilang buwang hindi pumasok, kahit may nag-file na ng ethics complaint, walang pinuntahan. Kasi, diba, parang ayaw nilang sinisita yung mga kapwa nila eh. Kasi siguro inisip nila baka mamaya balang araw kami naman yung malalagay sa ganyan. Pero sa akin, talagang may pagtingin at pagmamahal sila sa institusyon ng Senado, dapat merong ganun man lang pag-call out dahil napapahiya rito yung mismo institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Tama. Kasi paano ka pang maniniwala na impartial tong proceeding na ito kung yung isang membro nyo, isang senator judge, ganyan nakagarapal ang kilos. Yung halatang-halata na, yung wala nang tinatago. wala nang kahihiyan, wala nang pretense, wala na, diretso na lang na ang linaw ng kanyang pagkiling. To the point na yun nga, sinisiraan niya at tinotroll niya ang isang abogado na nag-a-appear sa harapan nila. Nakakahiya, no? Ito may isang tanong. Basahin ko itong tanong ni Noel Esquela.
What are the limits, if any, to Senator jurors' latitude freedom to ask questions of either the prosecution or respondent beyond the mere clarificatory? How may the same actions be addressed by the number 1 presiding officer, number 2 senator judges, 3 either of the contending parties, 4 the public? Okay. Bago sagutin Attorney Barry, alam niyo isang requirement dito kung senator judge ka, circumspection. Importante po kasi yun. Pero pag wala kasing circumspection at self-awareness, walang kwenta lahat ito. Yung mga binabanggit ninyo. Go ahead. Hindi, una, ako ang pinaka-closest analog doon dito, yung pinakamalapit na comparison sa senator judges acting as impeachment court. Yung isang collegial body na nagdi-decide like the Supreme Court. Diba? May 15 members, lahat kayo judge. Sa oral arguments, wala namang limitation yan eh. I suppose among themselves, pwede silang mag-usap at mag-agree. Ito lang yung limitasyon ng mga tanong natin. Pero once nandun na, walang pwedeng pumigil sa isang judge na sa anumang line of questioning ang piliin niyang i-pursue. Kasi lahat kayo co-equals eh. Ako ang pinaka na dito, siguro yung presiding officer can remind. 'Di ba? Parang mag-reminder siya na ito, pero hindi niya pwedeng pigilin yung pagtatanong. Sa ordinaryong korte, yung sa trial court, kung yung judge tumatawid na ng linya, hindi na clarificatory questions, pero parang nag-aabogado na para isa doon sa mga parties, ang remedyo, iko-correct siya nung appellate court. Diba? Pero sa kaso kasi ito, wala namang appellate court eh. Wala. Under the Constitution, yung Senado has the exclusive power to try and decide cases of impeachment. So, walang apila. Walang bantay dito na pwede sing mag-call out sa kanila. So, talagang umaasa lang tayo na binanggit mo, sariling circumspection, sariling disiplina, sariling hiya na lang sa sarili, di ba? At sa taong bayan, yun na lang ang rerenda sa mga miyembro ng impeachment court na ito. Ngayon, doon sa isang aspect ng tanong niya, yung possible disciplinary proceedings bilang abogado, iba yun. Labas yun doon sa coverage ng impeachment court. Yung mga senator judges na lawyers, obviously, subject sa disciplinary jurisdiction ng Korte Suprema when it comes to yung kanilang mga actions. So, gaya ng binanggit ko kanina, di ba, sinite ko yung Canon 2 Section 1, Canon 2 Section 38, na sa tingin ko, malinaw na paglabag itong ginawa ni Senator Pia na ito. Ako tingin ko, pwedeng aksyonan yon ng Supreme Court para magbigay ng parusa sa kanyang kapasidad bilang abogado. At yun, labas na yun doon sa anumang proceedings sa Senate Impeachment Court. Pero sana lang, no? Merong isang tumayo rin na senator judge. Parang ginawa nung mga Tulfo before. Your Honor! Dapat may ganun man tayo matinig sa Wednesday sa resumption ng impeachment trial. Your Honor! Diba? Hindi mo na ako sabihin, I would like to condemn in the strongest terms. Hindi na kailangan ganun. Kailangan paalala. Kasi no? tama ka eh. Parang ang at stake na dito, kredibilidad ng institusyon eh. And at the minimum, tingin ko talaga, kailangan nilang i-recognize na hindi tama yung nangyaring ito. Ako nga, stronger ang ini-expect ko eh. Kung ako lang dapat meron talagang sa action eh. Pero given yung kanilang hesitation sa pag-sanction ng kapwa nila senador, ako, sige na. Maski recognition na lang. Maski meron lang pagkilala na mali naman itong nangyaring ito at paalala naman sa lahat na, di ba, mag-kunwari naman tayong, hindi tayo troll dito, mag-kunwari naman tayong meron pa ring dignidad itong institusyon na to. Mag-kunwari naman tayo na kahit pa paano nag-e-effort tayo na tumupad dun sa ating sinumpaang gawin na magiging impartial tayo dito. Kasi, wala na eh, kumbaga,
itong Senadong ito nagtatrabaho ito para sa atin, diba? Bilang mga mamamayan. Sila ang ating mga kinatawan sa prosesong ito. Parang lantarang kabastusan na yung gagawa ka ng ganyan Kasi wala man lang pagkapanggap wala nang hiya na ganyan yung gagawin mo sa kabila nung klaro mong sinumpaang tungkulin na tutuparin dapat. Ako, yun yung pinaka nakaka-insulto dito